Samantala, nais paimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at 4 pang opisyal ng gobyerno dahil po sa umunoy pakikipagsabuatan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa panibagong findings ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon pa sa senadora, nagpapakawala umano ng diversionary tactics ang administrasyon para ilihis ang atensyon ng publiko. Narito ang aking report. Pinaimbestigahan ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senador Amy Marcos ang ilang miyembro ng kabinete at iba pang sangkot umano sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa panibagong findings ng Senate Committee on Foreign Relations, inirekomenda ni Marcos na imbestigahan ng Ombudsman sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa umunoy paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Pinaimbestigahan din ng senador ang kapatid ng Justice Secretary na si Interior Secretary John Vic Remulla, Special Envoy on Transnational Crimes na si Marcos Lacanilao, gayon din sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Director General Nicolas Torre III na mismong umaresto sa dating Pangulo. Hindi pa isinasara ni Marcos ang pagdinig sa issue lalo't marami pa niyang dapat linawin bago tuloy ang makapagpalabas ng committee report. Batid ng presidential sister na may ginagawang hakbang ang pamahalaan para ilihis ang issue. Ang alam ko, may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. Naunanaan niyang diversionary tactics ay umanong pagpondo ng China sa ilang politiko na hindi anyang malayong totoo pero hindi lang naman China ang mayroong makinarya para rito. Kung si Senador Joel Villanueva ang tatanungin, marami pang ibang isyong pwedeng gamitin ngayong eleksyon. It's bothering. It's a concern, great concern, I would say. Not just let's not single out China. Maybe other countries are also trying to meddle. I would go with that sweeping generalization na lahat ng issue gagamitin talaga. And it's unfortunate na talagang magagamit lahat ng issue to whatever you want to dikit itong isang issue na ito. Dikit ko dito, dikit ko sa tao, pag negative, positive. Sa kabilang banda, may natunugan si Senadora Marcos na manilistahan ng mga susunod na i-issuehan umano ng warrant of arrest ng ICC, kabilang ang ilang police officers pati ang kapwa senador na si Bato de la Rosa. Alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Oras na mangyari ito, ani Marcos, Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. Samantala, natanong din ang senadora kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sinabing hindi pa sila nagkikita at iginiit na hindi niya intensyong siraan ang administrasyon. Ace Cruz, Newslight.